Binibini, kamusta ka? Mabuti naman, Binibini. Ako'y may isang ibabalita lamang sa iyo. Ako'y ay may nabalitaan na may isang magandang dilag na taga-nayon sa bayan ng Hantod. Sino ba iyon, Binibini? Hindi ko nga lamang maalala ang kanyang ngalan, ngunit sinasabi nila ay ito ay isang magandang dilag. Talaga ba, Binibini? Sila Baudunggon ang nagpapakita ng interes sa mga magagandang babae. Tama ba ang aking mga narinig, mga Binibini? Oo, Ginoo. Tama ang iyong narinig. At saan ka naman matatagpuan ng magandang dilag? Ito ay matatagpuan mo sa bayan ng Hantod. Maraming mga salamat. Ina, ako po ay aalis na. Saan ka paroroon? Ako ay papatungo sa bayan ng Ato upang hanapin ang magandang dilag. Hindi mag-iingat ka. Maraming salamat, Ina. Sino ka at anong pakay mo rito? Pinuno, nahuli po namin siyang pag-alagala sa ating nayon. Pakawalan niyo siya. Sino ka at ano ang iyong pakay? Ako, si Labaw Dunggon, galing sa bayan ng Haludod. Naparito ako upang hingin ang kamay ng inyong anak. Hindi madali ang iyong hinihingi, Ginoo. Ngunit papahintulutan ko lamang na makuha mo ang kamay ng aking anak kapag matalo mo ang pinakamalakas naming halimaw. Masusunod, Pinuno. Gagawin ko ang lahat upang makuha ang kamay ng inyong anak. Iuuwi ko dito ang buntot ng halimaw, patunay na napaslang ko ito. Ina, kami narito na. Sino naman ang magandang babaeng iyan? Siya po ang aking asawa. Ako po si Albert Pilipinan mula sa nayon ng Handog. Halina't kayo't kumain. Makalipas lamang ang isang linggo, habang natutulog ang kanyang asawa, sila Baudunggon ay maglalakbay muli, papuntang Tarambang Burog. Nakita nila Baudunggon ang isang dilag na si Abyang Durunoon na pinalibutan ng mga binata. Sino ka ba? Bitawan mo nga ako! Ayos ka na ba, Binibini? Sa katunayan, kaya ako naparito upang hingin ang iyong kamay bilang aking magiging asawa. Ngunit hindi ako papayag. Nagtagumpay sila Baudunggon na mapaibig at maging asawa si Abyang Durunoon. Alam kong galit ka. Ngunit asawa rin ako ni Dunggon. Nais ko lamang na maging maayos ng ating ugnayan para sa ating mga anak. Subalit, hindi pa roon nagtapos ang kanyang paghahanap ng mapapangasawa, sapagkat pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan na naman niyang may isa pang napakagandang babae, si Nagmalitong Yawa, sinagmaling diwata na asawa ni Boyong Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Nais nila Baudunggon na mapangasawa si Nagmalitong Yawa, nakipagtunggali ito kay Buyong Saragnayan, ang hari ng kadiliman, na siyang asawa ni Nagmalitong Yawa. Nanghina sila Baudunggon at natalo ito ni Buyong Saragnayan. Nakipagtunggali rin ang mga kapatid nila Baudunggon kay Buyong Saragnayan, subalit natalo rin ang mga ito. Hindi nagtagumpay sila Baudunggon na mapangasawa si Nagmalitong Yawa. Sa mahabang panahon na pakikipagtunggali ng mga kapatid at anak ni Baudunggon ay natalo nila si Saragnayan. Naibalik na magkapatid sa kanilang tahanan si Dunggon, subalit hindi pa rin nawala ang pagnanais nitong makahanap pang muli ng magandang mapapangasawa. Ikinagagalit ito ng kanyang dalawang asawa. Subalit, ipinaliwanag niyang pantay-pantay ang gagawin niyang pagmamahal sa kanyang mga asawa. Ipinagdasal ng dalawang babaeng nagmamahal sa kanya na muling lumakas si Dunggon. Hindi nga nagtagal ay muling nagbalik ang kakisigan at lakas ni Baudunggon.